Welcome to Usapang Light, Ang podcast na walang halong tama. Usapang Light is available on Spotify, Apple Podcasts, and also YouTube channel. You can also follow us in our social media channel, Instagram, Facebook, at Usapang Light Podcast. Yo. Yes. Welcome back. Welcome. Welcome! Another episode for us. Wow. Yes. Wow, we're trying to post at least Congratulations. once a month, Once a one. Pang-apat na row na to, no? This year. Tuloy-tuloy yan. Tama ba? Oo. Very nice. Slowly but surely. Ang daming sabi ko sa'yo kanina, di ba, yung pages natin, punong-puno ng picture ng mga graduation. Ako, yung mga pamangkin ko, may graduate ng senior high school, ng elementary. Congratulations. Congratulations, Riz. Tapos sino sa elementary? Si Aldred. Aldred. Parang hindi siya sure. Parang hindi ba siya sigurado sa pamangkin niya? Si Aldred, favorite ko pa naman yun. Si Aldred. Oo, Tsaka si syempre. Audrey, tsaka si Rara. Ayan. Oo nga, ang dami ko nga din. Oo nga, ganun din yung feed ko. Puno din ng mga recognition, graduation. Correct. Oo. Mga pinsan ko din at pamangkin ko. Panahon kasi, no? Ano ba? Binago na ba nila ulit yung ano? Parang maaga ngayon. Oo nga, parang Oo, maaga pinaagad ngayon. nila kasi nga babalik nila na sila ulit dun sa opening ng school ng June. So tinapos na nila ng April bago mag Holy Week most of the schools. Para by June doon na ulit na. Balik na ulit na ang start ng school, June na ulit. Oo, last okay. year kasi August. Parang August, September, di ba? Parang binago nila na ganun. So, bigayan ng diploma ngayong buwan. Yeah. Oo, ng April. yung mga high honors, may With honors. With honors. May honorable mention. Oo. Pero ba ganun? Parang ngayon, ano na lang eh. With With honors. high With high, honors, Achiever. Mga Wala nang ganun. valedictorian, Wala. salutatorian yan. I think meron pa, pero wala nang first honor, second honor. Wala nang ganun. Wala nang ganun. Okay. Oo. Ah. So, lahat sila with high honors na lang. Ganun lang, or with honor. Wala nang ranking. classification. Lasang ranking. Okay. Panahon natin meron eh. Since nauso na naman ulit ang bigayan ng diploma, I remember, back in 2023, di ba? Naging trending yung question na ano ba ang mas importante? Diploma o diskarte? O diskarte o diploma? Oh. Ayan nyo ba yung storya na yun? Yung si Kangkong Chips, Kangkong Chips Si, owner. Oo. Uh-huh. Si parang Josh Mojica. Teenager pa yun eh. Bata pa yun eh. May nabasa akong article niyan sa Inquirer. Kasi nga naging Hot hot topic. topic yung issue na yan. So, sabi sa Inquirer, ang storya pala niyan, si Josh Mojica, in-interview rin siya sa isang podcast. Si Franklin Miano, podcast nung September 2023. Tagal na. Nag-trending nga siya niyan. Oo. So, ang sabi kasi ni Josh, CEO siya nung self-made business niya, yung Kangkong Chips niya. So, sabi niya dun sa interview niya, na tinanong siya ni Frank kung diskarte o diploma. So, ang sagot niya, based sa Inquirer article lang, hindi ko actually napanood yung interview or what. So, babasahin lang natin. Sabi niya, wala akong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Oh. Okay. Ang nagamit ko, self-earned knowledge. Parang sabi niya, mas nag-focus siya dun sa diskarte. So, Kaya pala naging controversial yung sagot niya. Okay. So, parang yun ang galing. So, nagkaroon na ng kanya-kanyang opinion yung tao. Nakapanood nung interview. O nakapakinig ng interview niya. So, kayo ba? Ano bang opinion niyo doon? Pero ano ba yung definition, di ba? Ano ba yung definition ng diskarte? Pagiging maparaan siguro, I think. Diba? Yung Hindi by the book. Hindi. Parang ganun. Oo. Parang para-paraan. magaling na sumegway. Magaling lumusot. Ganyan. Abilidad. Oo, Ganyan. yun. Which is in a way, Ganun. maganda siya kasi, for example, yung mga real life experiences naman, problems,
talagang kailangan mo talaga ng diskarte, lalo na kung wala ka masyadong means. Tama. Kailangan mo talagang gumawa Gumawa ng ng paraan. paraan. Oo. True. Totoo naman. Pero napaka-controversial nga nung sagot niya, no? Kaya pala siya nag-trending. Kasi, O baka may pinagdadaanan lang kasi siguro siya ng mga panahon na yun, kaya niya nasabi. Or based din sa personal experience niya yung comment niya na Pilipinas. Actually, may follow-up, naman siya, may follow-up statement siya. Naglabas siya ng TikTok post. Kasi nga nung nagkaroon na ng mga opinion yung mga tao, sinabi naman niya na parang kanya-kanya naman yan. So may mga taong naging successful dahil may diploma sila, graduate sila with may MA, may PhD, ganyan. Pero sa kanya, ang sinasabi niya dun sa TikTok post naman niya is that ito yung sa personal akin. experience niya. yes. So, hindi naman daw niya sinasabi na ito lang yung tamang daan. Maraming daan. So, kanya-kanya naman tayo ng way. So, sinabi naman niya hindi siya naniniwala. So, siya yun. So, hindi ibig sabihin na dahil hindi siya naniniwala, ako, hindi na rin ako maniniwala o kung sino man yung nakikinig, hindi na rin maniniwala. Kanya-kanyang decision yan, di ba? Baka naman kasi, yun nga, literal, baka hindi niya naman kasi daw nagamit yung sine cosine. Oo, di ba? Biruan din natin yan before, yung parang, di ko naman magagamit tong math equation na to sa everyday life ko, di ba? Biruan naman natin yan dati pa eh. Ay, pero yung algebra, nagamit natin yan. Saan? Halimbawa. Haba ng grade ko dyan eh. Saan? Halimbawa, di ba, kapag ilan ba tayo magiinom? 5. Kaya ba ng 3 bote yung mainom natin? True. Di ba? Hindi naman. Di ba? Nasasagot pala. Nagamit natin yan. Ano ba? Kala mo lang hindi. Si Sir Josh, hindi nga nagamit siguro. Hindi niya nagamit. Okay. Sige. Tsaka may mga work kasi or skill na talagang kailangan mong pag-aralan. Halimbawa, mga IT, mga engineer, mga physicist, ganyan. So, kailangan talaga mga doktor, kailangan mo nang may diploma ka, may exam pa nga, may board exam pa nga bago makapag-practice. So, ito ba talaga siya? Katulad nga, sa example mo kanina, kung doktor ka, so kailangan mo ng diploma para dyan. Hindi ka pwedeng mag-doktor-doktoran. Unless Dr. Kwak-Kwak. Hindi man doktor. Delikado. Di ba? Medyo. Kaso, syempre, di ba? Delikado. Kaya, engineer, yung mga ganong profession. Well, kasi yun nga, yung diploma, nire-recognize niya yung expertise, yung structured education na meron tayo or whatever academic achievement. Yun naman yung naibibigay ng diploma. Kasi pagka, syempre, di ba, diskarte, wala namang nagre-recognize sa'yo na, uy, diskarte to, bigyan kitang certificate, parang gano'n, wala namang... Best in chamba, gano'n. Pero, pagka nagka-diploma ka, hindi rin automatic na may trabaho ka. Exact. Totoo. Kailangan mo din ng diskarte para makakuha ka ng magandang work. Or ng work na related sa... Correct. Hindi lahat din ng may diploma merong work. Yes. Totoo. Na, alam mo yung pagka-graduate mo, may work ka kagad. Kung tutusin, marami pang nahihirapan talaga. Di ba? Hindi siya automatic. So, tama ba na one can succeed without diploma kung madiskarte sila? Kasi kung sinasabi nyo na may mga tao may diploma, which is true, totoo to, nangyayari to sa totoong buhay, na nakatapos sila and yet, nahihirapan silang maghanap ng trabaho or wala pa silang trabaho. May chance ba ang isang tao na walang diploma na mag-succeed kung madiskarte naman sila? Oo naman. Kasi nga, regardless kung may diploma ka or wala, nasa klase sa quality ng tao kung anong klaseng tao or paano ka hinubog, paano ka lumaki, ano yung vision mo, ano yung driving force ng isang tao para gawin niya kung ano man yung mga gusto niyang gawin. So, kahit nga may diploma, kung ayaw mo namang talagang mahirapan o ayaw mo magtrabaho o ayaw mo magsikap, wala namang mangyayari. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, masyadong malaki yung pagpapahalaga natin sa education.
andyan yung kailangan. Meron tayong sinusundan na path na pagkatapos mo mag-elementary, kailangan mo mag-high school, pagkatapos mo mag-high school, kailangan mo mag-college. Yun yung Hindi. natin Magsi-senior high ka muna. Hindi, yun na nga. Nag-transition tayo sa K-12. Pero, more than a decade na rin since we launched since in-implement natin yung K-12. Alam mo, sa ibang bansa, like Australia, na I've been working sa training and education industry sa Australia for almost a decade na din. Sa kanila, pinapahalagahan nila yung K-12. Napaka ganda ng sistema nila doon. Kasi sa kanila, pagka yung bata tapos na ng year 12, wala sa kanilang junior high, senior high. Basta year 10, year 11, year 12, yes. So sa kanila, pagka natapos sila ng year 12, matik yun. Pwede na silang magtrabaho. And tinatanggap sila ng mga At company. tinatanggap sila. Yun kasi Anong yung problema type dito. of job ang pwede nilang pasukan? Yun yung depende sa kung ano yung kinuha nila nung year 11 and year 12 sila. Kasi year 11 and year 12, dun ka na mamimili. Halimbawa, mahilig yung bata magluto. So, they can take cookery. So, Ganon. pwede silang mag-apply sa F&B. Oo. Mga restaurant. Hospitality industry. hospitality. Pwede, Yes. pwede sila mag-start muna sila assistant chef. Mga Oo, ganyan. yan. Course. Correct. Tapos from there, they will gain experience. Yes. Tapos, it's up to them kung gusto nilang ituloy sa diploma course. So, ang Yung question ko ngayon, kung hindi nila itutuloy sa diploma, will they be able to apply for a higher post? Halimbawa, That's a good question. ang tawag Hindi. dito. Kasi, yung for higher position, they require diploma. Ayun. Pero, easy for them to get inside and get a job dun sa industry na yun. Or halimbawa, mahilig ka sa healthcare, ganun. Ang kukunin mong certificate during your year 11 and year 12, related syempre sa healthcare. Ganun. Sa atin kasi, even though more than a decade na tayo dyan sa K-12 natin na system, ako personally, hindi ko pa nakikita na successful siya talagang nai-implement sa atin. Lalo na pagdating sa paghahanap ng trabaho. Nabasa ko recently nga, plano na nilang baguhin or i-modify Ibalik. ulit. Hindi siya, andun pa rin siya, pero i-modify nila yung terms or kung ano man. So, parang nasa pinag-aaralan nila ngayon kung ano yung pwedeng gawin. Kasi nga, nahihirapan. Kasi yung mga company, halimbawa ako, nag-work ako saglit sa HR ulit, hindi ko siya ulit tinatanggap, hindi siya applicable. So, pag nag-check ako ng resume, college, level, graduate pa rin Yun pa rin priority. So, kumbaga, sa perspective ng HR, pag-submit ng mga resume ng mga applicants, pag unang tingin, tanggal na agad yung hindi graduate ng college or So, hindi initial nagkaroon screening. ng college level. Hindi naman tanggal agad, pero wala sila sa priority list. Sa initial screening, Oo. nandun na sila sa Hindi ilalim. ganun kalakas yung Oo. papel nila. So, kumbaga, Malakas. malaki yung chance na hindi na sila may interview. Kasi kapag may na-hire ka na dito, wala na. Babalikan mo lang sila kapag wala ka Wala ka nang nakuha dun mapili. sa Yeah. Pero yung mga batang yon, doon papasok yung diskarte nila. Yun, doon nila kailangan gumamit talaga ng matinding diskarte. So, ayun na nga yung sinasabi natin. So, nagde-depende nga kasi siya sa kumbaga, sa current na kalagayan niya, kaya siya dumidiskarte base sa kung ano yung capability niya at the time. Tama, flexibility. Yun yung nakikita kong advantage nga din ng madiscarding tao. Yun nga lang, syempre, kung hindi ka nakagraduate, mas magiging mahirap sa'yo if you'd like to apply for a higher position. Diba? Hindi ka basta-basta po-promote as a manager or as kung ano mang position yung gusto mong ma-achieve. Yeah. Kasi nga, syempre, ang kailangan, isa sa mga minimum requirement is kailangan may diploma ka. Dun sa former work ko, naging challenge yan dun sa dati kong coach kasi hindi siya nakapagtapos ng college. So, coach ko na siya technically team leader na siya, manager na siya. Pero, hindi siya makatawid sa higher position
Kasi ang nire-require nung next position after team leader, dapat nakagraduate ka ng college. So, yun yung disadvantage kasi still, malaki pa rin talaga yung recognition natin dito. Sa atin, sa Pilipinas, sa bansa natin, pagdating sa diploma or yun nga, whatever yung natapos mo sa pag-aaral. Pero sa work setting, regardless if nakagraduate ka or may diploma ka or wala, malaking bagay pa din yung problem solving. Analytical thinking. Critical thinking. Kasi hindi pwedeng, ito yung nabasa mo sa libro, yun na yun. Yun na yun, Kasi correct. sa real life setting, talagang maraming ibabato sa'yo ng mga curveball. So, kailangan marunong ka talagang mag-adjust. Yan. Dumiskarte talaga. Literal. Problem solving talaga. Yun talaga yung malaking bagay kapag nasa work setting ka na. Which is, hindi kayang ituro sa'yo ng school or ng kung sino man. Kahit ng mentor mo, hindi yan kayang ituro. Nasa tao talaga kung paano niya. Sa akin na lang, for example, kasi ako, hindi naman ako graduate talaga pa ng college Nag-stop ako kasi hinihingi ng sitwasyon. Hinihingi ng sitwasyon. Kumbaga, while working, nag-aaral, pero hindi ko kasi kinaya. Hindi ko kinaya yung schedule, yung puyat, yung pagod. So, I decided na, sabi ko, hindi, stop ko na muna. And then, work muna. And then, pagka-ipon, and then, saka babalik. Pero, hindi na ako nakabalik. Kasi simulan nag-start na ako mag-earn. And, nawala na yung interest? Yung interest ko na bumalik sa school. Kailangan ko siyang samahan ng diskarte. Kasi kung hindi ko siya sasamahan ng diskarte, hindi ako magpo-progress. Hindi ako mag-move. Tama. Alam mo yun, may ma-promote ka from 1, 2, 3 or whatever. Pero, pagdating sa mga managerial post, medyo hirap akong pumasok doon. Kasi yung mga kalaban ko doon, aside sa mahuhusay din, mga graduate sila. May diploma sila. So, kumbaga, yun yung challenge kapag nasa point ka ng diskarte. Nag-agree ba kayo dun sa ganong structure or policy ng mga companies na dapat yung mga taong may hawak ng higher position, at least dapat nakagraduate ng college or alam mo yun, yung iba nga, sige, kahit mga 2 years ka man lang ng college or yung makatungtong lang ng college. Nag-agree ba kayo dun sa ganong policy? Ako, depende sa type of work or industry. Kung skill-based yung work, then hindi kailangan. Pero kung theoretical siya, kailangan siya. Yeah. So, depende. For me, depende. I agree. Agree din ako doon. Depende sa industry kung ano yung pinapasukan mo. Especially kung may mga clients na involved. Di ba? Siyempre, ang expectation ng mga kausap mo is you're on the same level. Ayun. Ako, isa-share ko lang ulit. Sorry, ang lagi ko nagiging example yung trabaho kasi yun yung naging exposure ko One thing na nagustuhan ko din sa sistema ng Australia, they have this what they call recognition of prior learning. Yung prior learning, this is not about just school kung nag-aaral sila or whatever. But pag sinabing prior learning, kasama at malaking porsyento doon, actually yung experience nila. So, let's say, ikaw, nagkataon, nakapasok ka sa restaurant or sa hospitality industry, for example, in general na lang. Pero hindi ka nakapag-aral. Wala kang napag-aralan about it. Wala kang any educational background about hospitality. Pero nakapasok ka dun sa industry, nakapagtrabaho ka, meron kang experience, let's say 5 to 10 years, ganun ka-rich yung experience mo. Ang gagawin ng RPL program sa Australia, magpa-provide ka mostly ng evidence na kaya mong gawin tong mga to. Meron silang part yan ng curriculum. But once na na-prove mo, mabibigyan ka ng certificate for or diploma, which is very nice talaga. Meron rin ganyan dito sa atin, di ba? Meron tayong ganyang program. Talaga? Hindi ako aware. Meron. Balik lang ako dun kay Terence. Meron ka bang regret or gusto mo pa bang tapusin? Kasi sayang, konti na lang yun. Or okay ka na, kontento ka na dun sa... Kasi very stable naman yung work mo, yung company mo right now.
Pero yun nga, may portion ba ng sa sarili mo na gusto ko pa rin siyang tapusin? Merong part na gusto kong magkaroon ng diploma. Pero, pag naisip ko na yung mag-aasikaso ko ng papeles, Yung pupunta ako logistics. sa, Ako na lang mag-aasikaso for you. ayoko na. Tapos kasi, Ako na lang. pupunta pa ako, alam mo yun? Yeah. Yung hassle. Oo. So, Kasi, in-attempt ko yun once. Yung, alam mo, yung pipila ka, yung mag-iintay, yun yung, wala na akong tiyaga mag-intay. So, kung nag-iintay ka, wala hintayin. Kasi ikaw mismo. Kasi ako ayoko Ayaw na na mag-intay. Teka, so ano pa ba to? Ano pa ba to? Yung pa may binagawa sa Yung pa ba? Same topic pa rin ba tayo? Iba na. Tao na ba to? Parang mga iba na. Parang tao na. Parang iba na. Pero hindi pa rin naman ako nag-stop na matuto because right now nga may mga in-enroll na akong mga online courses na para to enrich myself. Yes. Para maging alam mo yun, marketable. Oo. Para kung sakaling magkaroon ng ibang post, not necessarily for a higher position. Diba? Meron ka pa ring edge in terms of yung kung ano yung ano. Tsaka ngayon naman kasi depende rin talaga yan sa mga kumpanya, businesses, kung ano yung policies nila when it comes to hiring candidates. Kasi let's say for example, may company na gusto nila sa ganitong school lang graduate. Yun lang yung tatanggapin nila. Diba? I can Pero, relate. may Experience ka ba dyan? experience ka I dyan. can relate, Pero may oo. iba namang mga businesses, institutions na hindi kahit anong school. School, oo. Diba? Or kahit nga hindi pumasok ng school or kahit high school graduate. So, depende sa policy and procedures ng company. I can relate. Kasi ako hindi naman ako graduate from Big 4 na tinatawag. Or Nasa Big not Five. not even Big 10. Big 4. Pwede, Big 4 pa. Big- Hindi. Graduate ako ng isang state university. Oh. Sa Oh, probinsya ako ng din Rizal. Kumbaga, hindi naman ganun. Naranasan ko, ako personally, naranasan ko ma-discriminate while looking for a job. Nung pagkatas ko mag-graduate, na may isang HR sabi niya, isang school to. Ginanon ako. Oo, kulang na lang. Ay, kailangan niyo mo ba mapa? Grabe din. Oo, hindi totoo. And ako thankful lang din ako dun sa, yun nga, sa mga companies na hindi tinitignan yung eskwelahan. And then, ano kasi, hindi naman nga lang natatapos yun sa kung saan ka nagtapos or yung diploma mo. Talagang may halo siyang diskarte. Kasi, pagpasok mo na dun sa mismong kumpanya, iba-iba naman na yung performance niyan eh. And yung iba, hindi naman sa ano, pero merong mga mas umangat, pero they are not from, Big 4, big universities. Yeah. In fact, under pa nila yung mga nasa Big 4. Yun nga, kumbaga may kasama siya talagang discarded din talaga. At swerte. Mm. Swerte talaga. Timing. Pag naghahanap ka ng work, Oo. timing and swerte talaga kasi halimbawa, nag-apply ka tapos kailangan na nila kahit parang sino yung yung Unang aplikante dumating. na pumasok dyan. Ikaw na yan, hired ka na. Yung Yeah. ganun. Na-experience mo ba yan as an experience HR? yan. Talaga ba? O kaya yung unang tinawagan, hindi sumagot. Yung next, ikaw yung Kaya next. kailangan na, no? Oo, so Oo. ikaw yung Ikaw yung sumagot. Yung mga ganun. Maraming factors. Timing Hindi din lang talaga. siya diskarte, hindi lang siya diploma. Mm-mm. Connections, very important din yun. Ba, yung dati mong boss, kinuha ka sa ganito. Yung dati mong makilala, kinuha ka sa Oo, ganyan. tama, referrals. Referral. Yan, oo. Totoo. Malaking Anak. factor yan. Yes. Ano yun? Mga Mga referral. It's not what you know. It's who you know. ganun. Yes. Grabe na. Ganda Diba? na. Galing, galing. O, so ano na nga? Ano nga ba talaga? Diploma o diskarte? Well, ako, katulad ng sabi ko kanina, depende talaga yan sa tao. Sa akin naman, important din talaga yung diploma. Kasi, halimbawa, sa parents mo, pride din yan ng parents mo nakapag-graduate sila, ganyan, may diploma yung anak nila. And sa'yo rin, personally, kasi pinanghirapan mo yan tagal-tagal mo nag-aral, ilang years ka nag-aral. So, gagamitin mo dapat yung diploma mo as bala, or support, or passport mo, kung saan mo man gusto pumunta. Parang pagka lalaban ka na sa gera, meron kang enough ammunition. Ammunition. Yeah. Important siya. So,
diskarte man, yung may diploma ka na, may diskarte ka pa, di complete package ka na. Tama. Parang chicken or egg lang yan eh. Yung wala siya talagang tamang sagot. Depende talaga yan sa tao, sa timing, at sa pangarap mo sa buhay. Pero kung meron ka pareho, diploma at diskarte, edi may power combo ka na. Diba? Yun yung, kung kulang ka sa isa, chill ka lang. Hindi yan game over. Ang mahalaga, yun nga, marunong kang dumiskarte sa kung ano man yung kulang mo. Laban lang. Motivational speaker. Naging motivational speaker. Hindi, yun, laban lang. Totoo Laban naman lang. yan. Laban lang Oo. talaga. Regardless kung ano man yung nasa harapan mo. Oo. Kung sa ngayon, meron ka lang diskarte, tuloy mo lang. Kung meron ka lang diploma, wala, kulang pa sa diskarte, work on it, di ba? So, kayo ba, mga ka-lighters, ano sa tingin nyo ang mas importante? Diploma o diskarte? O kung kayo ba, anong pinagdaanan nyo? Pakishare yan sa aming Facebook at Instagram pages, comment, o sa Spotify, pwede rin silang Yes, pwede mag-send na din ng silang comment, mag-comment. diba? Yes. Yan. Speaking of that, na pwede na nga mag-comment, bakit hindi natin basahin yung Yun. comment from our past episode? Alam ko meron tayong comment dyan. Basahin natin. Ayan. Meron tayong 2 comment. Yung isa, galing kay Ate Lea. Shout out! Galing kay Ate Lea. Ang sabi niya dito, nice episode, guys. I can relate to that. Keep going. More episodes to come. Greetings all the way from Cyprus! Ayan yung episode natin sa Usapang babae. Oo. Kakarelate nga siya dyan. Oo. Tapos, si Jonah, nag-comment din dun sa usapang babae natin. Sabi niya naman, enjoyed listening to this one as always. Thanks for keeping me company on the road. Your podcast is the best road trip companion. Next naman, Jonah naman, grabe naman Grabe yung naman ano yan. naman. Willing ba siya mag-guest? Oo, Gusto niya oo, mag-guest? actually, pag-usapan namin yon. Sabi niya, ano kayang topic ko sakaling mag-guest ako sa Huwag ka mag-alala, sige, iisipan ka na. Pwede. Ayun, so maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa amin, sa mga consistent listeners namin. Thank you guys. At sana kahit papano, medyo na-trigger ang mga utak nyo sa discussion natin today and continue to support us. Again, ang mga episodes namin ay nasa Spotify, Apple Podcasts, and we also upload our audio sa YouTube. Until next episode, mga ka-lighters. See you later! Since nabanggit mo na nga ang diploma, ano bang pinagkaiba nito sa diskarte at So, nabanggit mo yung diploma, so anong pinagkaiba nun sa, ano ba yung tatanong? Ikaw na, Mercy. Wala. Naantok na ako eh. Beshi, as simple as ano naman yung diploma. Okay. Ano naman yung diploma? Diploma, pag nakagraduate ka ng college. Di ba? Meron Yun ka. yung ano, kumbaga, Parang ang tao ko naman doon. Ano naman yung diploma? Visit naman.